Whenever I'm weary from the... Hello mga ka-idol! So ngayon meron na naman akong ituturo sa inyong magandang kanta. Ang title pala nito ay yung Now and Forever by Richard Merckx. So itong kanta na to is plucking, no? Plucking version tong ituturo natin ngayon. Pero huwag kayong mag-alala kasi madaling plucking lang naman to. So alam ko naman kayang-kaya nyo yan. So dito muna tayo sa plucking pattern. So yung plucking pattern natin, yung palagi ko lang itinuturo, no? So, yung plucking pattern natin is, ayan, 3, tapos 2, 1 sabay, tapos 3. Okay, ganun lang. Ulitin ko, 3, 2, 1 sabay, tapos 3 ulit. Okay? Pag yung chords may open, close, parenthesis, isang beses nyo lang gagawin. Okay? So, sana naintindihan nyo, no? So, pag may open, close, parenthesis yung chords, ganito yung mangyayari. 3, 2, 1 sabay, 3. Lilipat agad. Okay? So, sana malinaw, no? Pag yung chords naman is walang open, close parenthesis, dalawang beses nyo nang gagawin. Okay? So, ganun naman siya sa pag walang open, close parenthesis yung chords. 3, 2, 1 sabay, 3, tapos isa pa ulit, 3, 2, 1 sabay, tapos 3. Okay? Yan na yung pang matapos na yung kanta, no? So, magkakaiba lang dyan yung mga bass nila. Okay? So, bago nyo pala kalabitin yung 3, 2, 1, 3, magbe-bass muna kayo. Okay? So, sa chords, kung may makita kayong number sa taas ng chords, ibig sabihin lang nun, yun yung bass nila. Okay? Halimbawa sa G, halimbawa lang may G na may number 5 sa taas, meaning 5 muna. Okay? 5th string, tapos 3, 2, 1, 3. Okay? So, sana nalinawan kayo, no? So, ulitin ko lang. Pag may number sa taas ng chords, yun yung bass nila. Okay, yun yung una nyong kakalabitin bago yung plucking pattern natin na 3, 2, 1, 3. Okay? So, yung may open close parenthesis din, no? So, sana naintindihan nyo rin yan, no? So, proceed na muna tayo dito sa kanyang whole verse. So, yung whole verse niya rito, mga ka-idol, kung mapapansin nyo dyan, no? So, may open close parenthesis agad yung mga chords, pati meron ding wala, no? So, yung chords dyan is G na may open close parenthesis. So, yung G, first string, second string, 5th, tsaka 6th. Okay, may number 6. So, meaning 6, 3, 2, 1, 3. Okay? Lilipat agad kasi nasa loob siya ng open close parenthesis. Now, pagkatapos niyan, D over F sharp. So, yung D over F sharp, ito yung gagawin natin. Nandito pa rin to sa first string, second string. Bali, ito naman is nasa third string, tapos nasa sixth string na to. Ayan. Okay? Okay, yan siya. So, kung makikita nyo dyan, number 6 din. Okay? Meaning rin, 6 din dyan sa D over F sharp. Okay? Pagkatapos nyan, pupunta kayo ng E minor na wala ng open close parenthesis. So, yung E minor, may number 6. O, number 6 din yung una. So, yung E minor, 5th string lang, tsaka 4th string. Ayan, E minor. Tapos, pupunta kayo ng A minor. So, yung A minor, nasa loob siya ng open close parenthesis na merong number 5 na sa taas. Meaning, 5th string muna bago yung 3, 2, 1, 3. Okay? So, yung A minor, second, 4th, tsaka 3rd. Okay? Sunod is A minor 7 over G. So, yung A minor 7 over G, naka A minor kayo, iipitin nyo lang tong, yan, 3rd fret 6 string, okay? Yan, may number 6 siya. So, 6 string muna, bago yung 3, 2, 1, 3, okay? So, yung A minor 7 over G, nasa loob ng open close parenthesis, yan ha. Pagkatapos yan, pupunta kayo ng D, na walang open close parenthesis, okay? So, yung D, first string, second string, third string, ayan, D. Yung buong chords na yan, 2 times nyo gagawin. Okay? So, 2 times nyo gagawin yung lahat ng chords na yan. Okay? Pag nagawa nyo sila ng 2 times, pupunta na kayo ng C na walang open close parenthesis. So, yung C, first string, second string, 4th, tsaka 5th. Ayan, C na may number 5, B7 na may number 5 din. So, yung B7 sa second fret na kabar. So, dito naman sa kanyang 4th ay
fourth string lang, tsaka second string. B7 na may number 5. Tapos dyan na papasok yung E minor ulit na may open close parenthesis na. Tapos A minor 7 over D. So wala kayong wala kayong iipitin dyan sa E minor 7 over D. So ang gagawin nyo lang, kakalabitin nyo muna yung number 4. Okay, kasi number 4 yung nakalagay sa kanya. Okay, wala kayong iipitin sa E minor 7 over D. Ha? So malinaw tayo dyan, no? Yung kakalabitin nyo lang, 4th string, tapos 3, 2, 1, 3 na. Okay? Ayan yung sa E minor 7 over D na may open close parenthesis, no? Pagkatapos nyan, pupunta kayo ng E minor 6 na walang open close parenthesis na. So yung E minor 6, ipitin nyo lang tong 5th string. Ayan. 5th string, ipitin nyo lang yan sa 4th fret. Okay? Ayan, ipitin nyo lang yan. Tapos meron siyang number 5. So 5 muna. Tapos yung 3, 2, 1, 3 na. Okay? So walang open close parenthesis yung E minor 6. Okay? So yan lang yung ipitin nyo. Pagkatapos nyan, pupunta na kayo ng A minor ulit na may number 5 na walang open close parenthesis. Tapos pupunta kayo ng D na walang open close parenthesis. Okay? So, ayun, no, sana naintindihan nyo tong tutorial na pinagsasabi ko dito. So, ganun siya. So, tutugtugin natin para mas maintindihan nyo kung paano siya tugtugin. So, ganito naman siya kapag may kanta na. Whenever I'm weary from the battles that rage in my head. Ulitin nyo lang muna kasi 2 times. You make sense of madness from my sin things by a trade. Yung sina, yung si. I lose my way, that still you seems you understand now and forever. I will be your man. Tapos papasok yung instrumental. Okay? So yung instrumental dyan is G na nasa loob ng open close parenthesis, F sharp, D over F sharp na may open close parenthesis din, E minor na walang open close parenthesis, A minor na may open close parenthesis, A minor 7 over G na may open close parenthesis, tapos D na walang open close parenthesis. Okay, yan yung instrumental niya. Okay, so hindi ko na inisa-isa yung yung number ng chords na yan kasi nakalagay naman na, no. So, punta na lang pala tayo kaagad doon sa kanyang bridge, no? Doon sa part na now can I rest my worries. So, doon na lang kaagad tayo sa kanyang bridge, no? So, proceed naman tayo doon sa kanyang bridge. So, yung bridge niya dito mga ka-idol, so hindi ko na isa-isahin yung string, no, kasi naisa-isa na naman natin kanina. Tapos andyan naman nasa taas ng chords yung kanilang mga bass, no. So yung chords dyan is B7. So lahat pala to mga ka-idol, no, lahat ng chords nitong bridge nasa loob ng open close parenthesis, no. So para hindi kayo malito. So ayan, B7, E minor, C, G, tapos D. Okay, nasa loob ng open close parenthesis yan. Pagkatapos niyan, pupunta kayo ng E minor, C, G, tapos D. Okay? Yung 4 na chords na yan, 2 times nyo naman gagawin. Okay? So, yung E minor, C, G, tapos D, 2 times nyo gagawin yan. Ha? 2 times. So, ayun, nakalagay yung mga number niyan sa taas, para hindi talaga kayo malito. So, pagkatapos niyan, pupunta kayo ng A minor, tapos C minor. So, yung C minor sa 3rd fret na kabar, sa 4th is 2nd string, sa 5th is, ayan, 4th string, tsaka 3rd string, ayan. Yung A minor, tsaka C minor, mga ka-idol, kadugtong ng bridge yan, ha. Baka malito kayo, eh. Ayan. Okay, so, ganito naman siya. Ay, dito pala sa C minor, sorry, nakakalimutan ako sabihin. Sa C minor, isang beses nyo lang gagawin, tapos strum down nyo na lang.
Okay? Ganon. So, ganito naman siya sa bridge para mas maintindihan nyo, no? Para hindi kayo malito. So, ganito siya. Now I can rest my worries and always be sure. Yung E minor ulit. That I won't be alone anymore. 2 times. That I only know you there all the time. All the time. Tapos, adlib. So, yung adlib, same lang nung instrumental kanina. Okay? So, yung adlib dyan is G, D over F sharp na nasa loob ng open close parenthesis, E minor na walang open close parenthesis, A minor na nasa loob, A minor over G na nasa loob, tapos D na walang open close parenthesis. 2 times yung gagawin yung adlib na yan. Pagkatapos nyan, papasok na doon yung until the day that ocean. So, papasok naman yun. So, yung doon naman yun sa part ng outro. Okay? So, yung outro, para mabilis tayo, C na walang open close parenthesis, B7 na walang open close parenthesis, E minor na may open close parenthesis na, tapos E minor 7 over D. So, yung E minor 7 over D, yung walang hiipitin, yung 4th string lang. Tapos 3 to 1, 3 na. Okay? Nasa loob ng open close parenthesis din yan. Tapos E minor 6. Okay? So E minor 6, ito lang siya, 5th string lang naman yan, ipitin nyo sa 4th fret. Okay? Ayan. Tapos, wala pala tong open close parenthesis mga ka-idol, yung E minor 6. Tapos pupunta kayo ng A minor na walang open close parenthesis, tapos D. Okay? So, ganito naman siya sa kanyang outro, no? So, hindi ko masyadong kabisado yung dito sa outro, eh. So, ganito naman siya kapag kinantahan. Until the day that ocean doesn't touch the sun, now and forever, I will be your man. Tapos yung instrumental ulit. Okay? Babalik kayo sa instrumental. So, ayun lang. So, napahaba tong video natin kasi marami yung chords niya, no? So, ayun lang naman. Sana nagustuhan nyo itong tutorial natin at good luck sa bago nyong matututunan.